Good day to each and everyone. My name is Sharalim B. Gamaluddin, and my report is all about 5 basic questions for value analysis engineering. In brief, the methodology consists of 5 basic questions which seek answers. They are the following. The first one is, what is it? How long has this design been used? What alternate systems, materials, or methods were considered in the original concepts? What special problems were or are now unique to this system? So, ang context ng mga tanong na ito ay mahalaga sa value analysis engineering kasi it encourage critical thinking about the current design. It opens up possibilities for improvement like cost, function, materials. It helps avoid we've always done this way, ganito na yan, ganyan, mindset na madalas nagiging sagabal sa innovation. So, it ensures that the best value is achieved, meaning tamang balance ng cost, quality, at performance. And the second one is, what does it do? What is the total use or repetitive use of this design each year? So, ang question na what does it do ay tumutok sa function o trabaho ng isang bagay. Ano ba talaga ang ginagawa nito sa system? Hindi lang basta kung ano ito, kundi anong silbi nito. Dito natin sinusuri kung justified ba ang paggamit nito, especially kung paulit-ulit siyang ginagamit taon-taon. And the third one is, how much is it? What is the cost or worth ratio? What information is available? So dito, pumapasok ang financial side ng value analysis. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi sa value na binibigay ng item relative sa cost. So, tinatawag natin ito na cost to worth ratio. Importante ito dahil it identifies overpriced items or systems na hindi align sa value na dapat nilang ibigay. Fourth one is, what else can do it? What else might do the job? What are the needed requirements? So, itong tanong ay tumutok sa alternatives kung may ibang materials, methods, or systems na pwedeng gawin ang parehong trabaho. Importante ito kasi dito na papasok ang innovation and cost efficiency. And lastly, how much will that cost? What is the least expensive way and will it meet the requirements? What are high cost or poor value areas? What is needed to be implemented? So dito naman sinusuri na kung gaano ba kakaya ang mga alternatives ng terms of cost. Tinitignan rin kung mas mura nga pero hindi ba bababa ang quality. Tapos, hinahanap na rin ang mga parts ng systems na mataas ang gastos pero mababa ang value output. 10 tests for determination of values. There are 10 tests for determination of values. The first one is, does its use contribute value? So, ito ang pinakapundasyon ng value analysis. Dapat ang isang bagay ay may ambag. Kung wala naman siyang naibibigay na silbi or hindi siya essential, baka pwede na siyang tanggalin o palitan. The second question is it cost proportionate to its usefulness? So, makakatulong ito i-balance ang cost versus benefit. Kapag masyadong mahal ang item kumpara sa function na nagagawa nito, mababa ang value. That's a red flag in value analysis. The third one is, does it need all its features? So, minsan may products na over-design, maraming features na pabida lang pero hindi naman nagagamit. Tinatawag itong feature creep. Ang epekto, mas mataas ang cost pero same lang yung output. The fourth one is there anything better for the intended use? So, hinahanap nito kung may superior alternatives na mas mataas ang value. Hindi ibig sabihin na kung anong ginagamit ngayon, yun na ang best. Value analysis is about constant improvement. The fifth one is anyone buying it for less? So, ito ay cost benchmarking. Malalaman natin kung overpriced ba ang binibili natin. Kung may ibang nakakakuha nito sa lower price, baka may supplier issue, volume discount, o hindi tayo nagne-negotiate enough. And the sixth one is, can a usable part be made by a lower cost method? So, ito ay tumutok sa manufacturing efficiency. So, minsan mataas ang gastos, hindi dahil sa material, kundi dahil sa method na ginagamit. Kung may mas simpleng paraan na makakagawa ng same item na usable pa rin, mas makakatipid tayo. The seventh one is, will another dependable supplier provide it for less? So, ang supplier cost ay may direct impact sa total cost ng produkto. So,
Importante ang supplier comparison para malaman kung may opportunity to negotiate or switch to someone better. So, pero dapat sure tayo na reliable pa rin sila. And the eighth one is, do material, reasonable labor, overhead, and profit total its cost. So, ito ang value breakdown. Dito, malalaman kung may hidden cost or overpricing. Dapat makatarungan ng presyo base sa mga components ng production. The ninth one is it made on proper tooling, considering quantities used? So, minsan, gumagamit tayo ng high-end or complex tools kahit kaunti lang ang productions. Sayang ang gastos dahil doon. Dapat tumugma ang tooling sa volume para sulit ang investment. And lastly, can a standard product which will be usable be found? So, custom part usually cost more. Kung may readily available na produkto na pwedeng gamitin at same function naman, mas makakatipid tayo. Mas madali pa ang maintenance at procurement. Theories in the measurement of value. So, the first one is utility theory. Sa utility theory, tinitingnan natin ang halaga ng isang bagay ayon sa gamit nito o benepisyong nabibigay sa gumagamit. Kung mas kapaki-pakinabang ang isang produkto o serbisyo, mas mataas ang perceived value nito. Second one is labor theory. So, ang value ng isang produkto ay depende sa oras at effort na ginugol ng tao para gawin ito. Kung mas matrabaho, mas mataas ang halaga. Pinapakita nito na dapat i-consider ang human effort sa cost computation. Nakakatulong ito sa fair pricing at sa pagtukoy kung mas efficient labor method na pwedeng gamitin. The third one is cost theory. So, ang value ay nakadepende sa kabuuang ginastos, materials, labor, overhead, logistics, at iba pa. Kapag mataas ang total cost, tumataas din ang value ng produkto. The fourth one is price theory. Ang presyo ng isang produkto ay naaapektuhan ng dami ng supply at lakas ng demand. Kahit gaano kasimple ang produkto, kapag mataas ang demand at mababa ang supply, tataas ang value nito. Value analysis engineering techniques. So, the following are the value analysis engineering techniques. So, the first one is job plan. So, this is the use of the specific techniques in an organized manner. So, ito ay nagsisilbing roadmap o step-by-step guide kung paano susuriin ang isang produkto, proseso o system para hanapin ang mas magandang value. Hindi lang basta-basta brainstorming, kailangan ng organized process para maging epektibo ang analysis. So, there are 4 phases of the value analysis engineering job plan. So, the first one is information phase. Alamin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa isang item or process. Speculative phase, ito naman yung mag-generate ng as many ideas as possible. Walang bad ideas dito. The third one naman is analytical phase or i-analyze ang mga ideas, alin ang feasible, alin ang best in terms of cost and function. And lastly, the proposal phase or dito na i-present ang napiling solution with supporting data. The second one is functional approach. So, this is the application of the relating cost to functions. Take the functions of ashtray, why not make an ashless cigarette? So, sa technique na ito, tinutukoy mo na ang tunay na function ng isang produkto. Tapos, ina-analyze kung sulit ba ang gastos para lang ma-fulfill ang function na yon. Kung may ibang paraan para magawa ang function sa mas mababang cost, dapat yun ang piliin. The third one is blast, create, refine. So, this is incorporates the functional approach. Begin with a simple concept, analyze it, and add only those costs deemed necessary. So, ang blast, create, refine ay parang creative yet disciplined process ng paggawa ng produkto. Una, i-blast mo ang current idea o i-break down ito sa pinaka-basic na function. Pangalawa, mag-create ka ng bagong idea or version. And pangatlo, i-refine mo ito gamit lang ang mga parts or gastos na talagang kailangan lang. The fourth one is roadblocks to change. So, this technique stimulates change by developing an attitude of constructive discontent with poor value. So, ito ay technique na tumutulong para ma-overcome ang resistance to change sa pamamagitan ng pag-develop ng constructive discontent o healthy dissatisfaction sa poor value. And the fifth one is challenging requirements
So in this technique, procedures are challenged so that requirements used to obtain the functions desired by the users are the only one left. So sa technique na ito, hindi lang tinatanggap basta-basta ang mga existing requirements, kinu-question din ito. So dito natin tinitignan kung alin sa mga requirements ay essential talaga at alin ang pwede nating alisin o i-modify para mapagaan ang cost at proseso. So, sa pag-operate ng isang engine, kailangan nito ng tamang dami ng lubricating oil para tumakbo ng maayos at maiwasan ang frictions, overheating at damage sa mga internal parts tulad ng piston at ring. So, pero hindi lang basta maglalagay ng oil, dapat tama ang quantity at ito ay nakadepende sa ilang factors tulad ng laki ng engine, capacity ng crankcase, kung gaano karami ang kayang i-hold ng oil system, kondisyon ng piston at rings, gaano katagal bago magpalit ng oil ulit, and kaya ginagamit natin ng formula para ma-estimate ng tama ang dami ng oil na kailangan kada oras ng operation. So, ang formula na ito ay tool para mas maging precise ang paggamit ng lubricating oil. Makakatulong ito para maiwasan ang engine breakdown, makatipid sa maintenance, at mapanatili ang efficiency ng equipment. That's all for my report. Thank you.